Sila ang Amihan Pilipinas. Ang national team na kinabibilangan ng mga babaeng handang sumuong sa iba't ibang uri ng pagsubok para sa pagkakataong maiwagayway ang ating bandila sa 2015 Southeast Asian Games sa Singapore. Ngunit, kung sa ibang bansa ay espesyal ang pagtrato sa national teams, dito sa Pilipinas, ibang-iba ang kwento. Siyempre, as an athlete, national player ka. So, supposed to be you have a good court para makapag-practice. You have a good facilities. So, ngayon, medyo nag-a-adjust kami kasi hindi pa kami makapag-court. Wala pa kaming indoor court. So, dito muna kami sa labas, dito sa gilid-gilid, para lang makapag-ensayo kami. So, dito sa kalsada sa harap ng Philippine Volleyball Federation sila nagkakasya. Mapanindigan lang ang araw-araw na training habang hinihintay ang approval na magamit ng isang indoor volleyball court. Parang hindi nagiging competitive yung national team kasi hindi nabibigyan ng tamang facilities to practice which dapat meron. Kasi tayo nga yung magdadala ng Philippines kasi national team ka tapos wala kang facilities para makapag-practice ng maayos. Well, mahirap kasi yung shoes mo luluma unang-una. And pagka isang tumbling namin dyan, ko baka ma-injured pa kami. Siguro mas kailangan namin mag-doble ingat kasi yung mga shoes pa namin, pang indoor yun, di ba? Nasa outdoor kami kanina. So, mag-ingat na lang din kami. Sa kabila nito, tuloy pa rin sila sa ensayo. Dumadating ng alas 6 ng umaga gamit ang pangarap nilang puhunan sa pagtuloy na paglaban. We're taking the risk na bahala na, parang sa amin, basta gusto namin tuloy-tuloy to, ayaw namin mahinto itong program namin kasi nasimulan na namin to matagal na namin inaasam na makapaglaro sa SEA Games. Ito na yung chance namin, nandito yung suporta sa amin. Kaya talagang pinapakita namin yung pagiging dedicated namin as an athlete na kahit saan kami dalhin, gagawin namin yung best namin. Kasi parang andito na kami parang swerte kasi napili kami. Tapos kailangan na din namin panindigan. Tsaka sayang din kasi na ngayon lang nabuo ng ganito yung national team. So grab na namin opportunity. At ngayon na napabalitang binuwag na ng Philippine Olympic Committee ang Amihan Pilipinas, hindi maiwasan ng mga atleta na madurog ang kanilang puso. Syempre, masakit yon to the point na lahat kami nag-undergo sa, kumbaga, very systematic na tryout Ito yung first time kong naramdaman. Yung tryout nga, sinishare ko sa mga teammates ko. Yun yung tryout na nandun yung kaba. Na hindi ka sure kung makakapasok ka. Siyempre, for me, as a player, dumaan ka sa proseso ng tryout. Tapos, at the end, may maririnig ka na hindi ka deserving, hindi kayo deserving. Siyempre, medyo nakakababa ng loob. Pero sa nakikita ko naman kasi sa team, kahit marami kaming naririnig na ganyan, push pa rin. Tapos, ang maganda, kahit yung mga coaches, hindi pa rin kami nawawalan ng pag-asa na kikilalanin din kami one of these days as national team. Siyempre, masakit sa part namin kasi pinaghirapan din naman namin na nakarating kami dito Tapos, parang masira lang. Gustuhin man nilang ituon ang kanilang oras at atensyon sa pagsasanay, hindi nila ito magawa dahil sa gulong nagaganap na animoy mga sibilyan sila na naiipit sa gitna ng isang gyera. Para sa akin, isa tong mental baggage para sa isang athlete. Sa isang athlete na nangangarap para mag-represent sa country niya, makapag-serve sa country niya. So kami, talagang athlete kami. Gusto namin, lalaban lang kami. Gusto namin, mag-training lang kami. Yun lang ang dapat talagang iisipin ng isang player. Nakakalungkot kasi ito na yung start na talagang best of the best na player na napili. So, parang kami lahat apektado sa nangyayari ngayon sa Egypt. Siyempre, noong una, naiinis ka talaga kasi parang ito na yung magandang team na ginawa talaga na buo nila sa isang taon na
nag-prepare dito. Parang nakaka-bad trip po. From zero tayo na walang sumusuportang ngayon na nandyan ang PLDT, na nandyan ang PBF. Bakit hindi na lang tayo magkaisa para sa isang hangarin? At para nga kay Dakis, ang paglalaro sa Southeast Asian Games ay pangarap ng bawat isa sa kanila. Kaya naman hindi sila handang isuko ito ng basta-basta. Bilang isang athlete, yun na lang talaga yung inaasam-asam ko, yung makapaglaro para sa bansa natin sa isang napalaking competition. Not hindi yung sa club team na competition. Gusto ko yun as in talaga nire-represent mo yung country mo sa SEA Games. Yun kasi din yung isang dream ng isang galing sa UAAP, naging semi-pro, naging pro. So, yun talaga yung isa sa gusto kong ma-achieve bilang isang atleta ng Pilipinas. Makapaglaro sa SEA Games. And I know, pag nag-start na kami sa SEA Games, tuloy-tuloy na yon. And ang makikinabang nun, yung mga bata, and then saka yung mga future na magiging national athletes. Kaya sa gitna ng kaliwat ka ng kontrobersya, isa lamang ang panawagan nila, pagkakaisa. Sana wag sayangin yung opportunity na nagkaisa lahat ng players tsaka coaches para sa volleyball. Ayun. Sana tulungan na lang. Sana magkaisa tayo kasi one for Philippine volleyball. Dapat tayo yung unang nagkakaisa eh. Nakakalungkot man na bago pa nila makalaban ng mga dayuhan, kapwa Pinoy pa ang maaaring maging hadlang sa pag-abot nila sa kanilang mga pangarap. Sana, kung talagang mahal natin ang volleyball, tulungan na lang tayo to improve our volleyball here in the Philippines kasi kami as a player, gusto namin may angat ang volleyball dito sa atin at nag-uumpisa na yun, wag natin harangan. Wag natin, wag tayo magkaroon ng isip na parang sarili lang. Nasa isang community po tayo. Ito yung volleyball community. Volleyball community, family. Family po tayo. Iisang team tayo. At iisang bansa tayo. Iyak na naman ako! May isang bansa tayo. Naway magkaisa po tayo para sa isang hangarin. At wag po nating sayangin yung nasimulan. Laging nilang sinasabi yung one for Philippine volleyball. Magkaisa tayo, magtulungan at paunarin natin ang volleyball ng Pilipinas. Sila ang Amihan Pilipinas. Tayo ang Amihan Pilipinas. Amihan Pilipinas! O, diba, bongga?